Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang buwelta po, ang pahayag at buwelta ng ating Vice President Sara Duterte sa mga buhaya at mga lupin, di umano, na mga politiko sa ating bansa. Pakinggan po natin mga kababayan. Kaya lang po, manhid na po ang mga taong ito at hindi naman po nila layunin na tayo po ay paunlarin at bigyan po ng kaginhawahan sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Umpisahan na po natin. Umpisahan na po. Unang-una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan, at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. Yan po mga kababayan. Talagang mayaman po ang bansa natin dahil po sa dami ng pera pala ng ating bansa na ibinubulsa lang ng iilang mga politiko sa ating bansa. Hindi po ba? At sa tingin nyo, BP Sara, ang mga politiko ngayon, sa panahon ngayon, ay susunod at gagawa ng tama para sa mga Pilipino, sa mahigit 100 milyong mga Pilipino? Gagawa pa ba ng tamang serbisyo yan? Sa panahon ngayon? Sige nga, sa dami po ng kanilang pinagtatakpan at kailangan pong hindi na po ito mabuksan. Lalo-lalo po ang issue ng korupsyon na karamihan po sa kanila ay involved. Sa tingin nyo po, papayag pa ang mga tao na yan na makipagkaisa, magtrabaho ng tama? Ginawa na nga po kayong gatasan eh. Hindi po ba mga kababayan? Ang Vice President ay ginawa na po nilang bangko, gatasan. Bakit po? Nababudgetan di umano eh. Nagkakapera ang mga politiko, di umano. Lalong-lalo po, yata sa impeachment na nangyayari sa Vice President. Meron yatang kumikita riyan, di umano, na mga congressman. Hindi kaya? Saka ano pang pagbabago ang mangyayari sa ating bansa? Ano pa aasahan natin sa kanila? 1 taon na lang mahigit. Excuse me po. Hindi po ba? 1 taon na lang mahigit. Kung yung 4 na taon nga, na walang nangyari, puro pasakit at pahirap, yung sabihin na natin 2 taon na lang. Sa tingin nyo, yung 2 taon, may mangyayari pang maganda sa ating bansa. Pagka sila naglilingkod, tuloy-tuloy po ang ginagawa nilang pamumulitik eh. At grabe silang gumastos ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Grabing gumastos ng pera ng taong bayan. Yung hearing nga lang na pagpapabagsak sa Vice President, gaano pong inuubos na pera dyan, gada hearing? Baka hindi bababa sa 20 million o 25 million, di umano. Ang inuubos nila riyan. At paano pa yung pera na napupunta pa sa mga politiko, di umano? Sige nga. Kaya dito po mga kababayan, makakakuha lang po tayo ng pagbabago. Hindi po sa panahon ngayon. Hindi po sa panahon ngayon. At hindi po sa administrasyon na ito na meron pa tayong pag-asa. Dahil ang ating bansa, sa tutuusin, hindi po mahirap na bansa ang ating bansa.
Humihirap lang po ang bansa natin, humihirap lang ang kalagayan natin dahil sa namumuno. Pagka po ang namumuno ang may depresya ang namumuno, lahat po yan, pababa, magkakadepresya na. Hindi po ba? Kaya ganyan po nangyari sa ating bansa eh. Isang damukal na pera ang hindi nila maipaliwanag at ayaw na nila pong maungkat at pilit tinatabunan ng issue ng korupsyon. Hindi po ba katulad yan? May darating po tayong malakas na bagyo. Super typhoon. Ang mga politiko ay nakatutok sa politika. Napakarami na pong pinagdaanan ng ating bansa. Mga lindol, bagyo, pagbaha. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa politika. Dahil nga, mga kababayan, lagi po natin uulitin at uulit-ulitin natin na hindi po nila tatantanan ng Vice President na hindi ito mapabagsak. Dahil pagka naupo ang Vice President na maging Pangulo ng Pilipinas, malilintikan silang lahat. Lahat po ng sangkot sa isang damukal na korupsyon, maleta, insertion, allocables, pagbenta ng ginto, at baka makalkal din po ang Maharlika Investment Fund at ang mga bangko na pinagkukuhanan nila ng pera. Hindi kaya, pati po ang ating pong PhilHealth baka maungkat din po at maimbestigahan. At ang ginawa nilang budgeting katulad po ng GAA, yung pinirmahan na napakaraming blanco pero nakalusot ang hindi daw bababa sa napakaraming bilyones na naisingit. At ang pera ng taong bayan ay dinala sa mga unprogram appropriation. At diyan po na kumita ng malaki yata ang mga politiko. Baka maimbestigahan, Vice President. Kaya, yung serbisyo na gusto mo, dahil kayo po'y pangalawang Pangulo, at alam naman po namin na limitado lang ang pera na hawak ng inyong opisina. Hindi po kayo katulad ng Pangulo na hindi bababa sa napakaraming pera na mahigit 20 milyon di umano ang nahahawakan ng kanyang opisina. Samantalang sa inyo 800 plus million. Hindi bababa, hindi tataas yata. Nakita niyo po ang difference? Pero sa kabila ng kayo po ay isang spare tire, pero yung opisina ay gumagana. Luzon, Visaya, Mindanao. Ang inyong mga satellite offices. Kahit papaano ay nakakatulong sa mga Pilipino. Meron pa kayong mga libreng sakay. Hindi po ba? At marami pa kayong programa. Lalo pa kung kayo Pangulo. Kaya nga ang pag-asa namin at pag-asa ng maraming Pilipino, majority ng Pilipino, na muli pong magkaroon ng isang Duterte na manunungkulan sa bansa. Dahil napatunayan po ng inyong ama na kaya pala ng Pilipinas na umunlad, umasenso, bumangon. Basta tama lang ang magseserbisyo. Yung hindi po gumagamit ng pulburon. At hindi po magnanakaw. At hindi po weak. Dahil pagka ang presidente ay katulad po ng nabanggit ko po, lahat po ng departamento ng gobyerno, mga kababayan, ay magkakaroon po at susunod sa leader. Hindi po ba? At muli po mga kababayan, ulit-ulitin natin, napakaganda po ng layunin ng ating Vice President. Na sa panahon po ngayon ng kahirapan, ay sana'y magkaisang magtrabaho ang mga politiko. Pero ang nakikita po natin, hindi po mangyayari sa panahon ngayon. Dahil po ang mga politiko sa atin, hindi naman po lahat, majority lang ng mga politiko. Ang inuna po'y magpayaman gamit ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya tayo po'y umaasa na ipagkakaloob pong muli para po makabangon muli ang ating bansa sa ginawa po ng mga lupin, mga buhaya sa pera ng taong bayan. Sana po ipagkaloob po muli ang isang
Duterte sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil nakita po natin kung paano po naglingkod ang kanyang ama. Kahit may pandemya, hindi po natin naranasan ang ganitong klase na paghihirap. May pandemya pa. Ngayon, walang pandemya. Naghihirap ang taong bayan. Pero ang mga politiko, nagsisiyaman naman. Yan naman ang pagkakaiba. Ang mga politiko ang nagsisiyaman. Ang taong bayan ang ginagawang gatasan. Unbelievable. Ingat-ingat po kayo, Vice President. At yung inyo pong banat sa mga politiko ngayon, yung inyo pong mga gustong mangyari, kailanman ay hindi po kayo susundin ng mga politiko, lalong-lalo po yung nagpapabagsak sa inyo. Real talk. Dahil delikado sila pag naging pangulo kayo. Hindi po ba? Kaya nga po napakarami ng perang inuubos ng taong bayan, taxpayer money sa pagpapabagsak sa inyo. Di umano. Ingat-ingat po kayo. Dahil nga po, ang kalaban nyo ay napakarami na. Kampi-kampi na po sila. At alam naman po namin kung sino-sino sila. Ingat-ingat po kayo, Vice President. At maraming salamat din po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jim Aris from United Arab Emirates, Annie Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi. Felipe Shapno from USA, Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Kay Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Divina Gracia from Bacolod City. At ako si Phil Am. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat at God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ingat-ingat po tayo mga kabayan at tiis-tiis lang po. Muli po, paalam. Bye-bye.